Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Imbitahan ang inyong mga kaibigan na samahan tayo sa pagtutok araw-araw sa mga kwento na exclusive lamang po sa aking YouTube channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. The more I try to erase those beautiful memories of our relationship, the more they wrench my heart. What was my mistake? To love you all by my heart? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Christian, 29 years old. Taga San Enrique, Iloilo po ako. Pero nakatira ako ngayon sa Cavite. Panganay sa 4 na magkakapatid at dating football varsity school editorial cartoonist, chess player, musician, choir member sa parish dito sa Noveleta, at dating sakristan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng pag-ibig ko. Isa po ako sa mga pinag-aral ng mga pari ng Don Bosco, o tawagin silang the Salesian Society of St. John Bosco doon sa Iloilo since 2004 to 2013. This congregation is the second largest religious congregation sa buong mundo. Dinala ko sa Don Bosco's Boy Home and Vocational Training Center ng DSWD dahil lumayas ako sa amin at pumunta sa syudad na nahuli ng pulis dahil sa curfew. Alam kong naisip ng iba na ang Don ay isang mayamang tao. Pero hindi po. Ang Don ay tawag sa mga pari doon sa Italy. Kaya pag pari ako, tatawagin akong Don Christian pag nasa Italy ako. Pag nasa Pinas ay Father ang tawag sa mga pari. That was the time na napagplanuhan ng mga Salesiano na pagpaaralin ako sa seminaryo balang araw. Umpisa noon ay naging altar server ako sa misa at naging sakristan mayor noong 2008. Bilang server, akala ko noong una pagpapasikat lang dahil tumutulong ka sa pare. Pero noong nag-attend ako ng ordination sa pagkapare noong 2007, ay nalaman ko na hindi biro ang gawain ko sa likod ng pagsusuot ng sutana. Lagi ako nag-i-excuse sa klase kapag may misa sa labas ng compound kaya laging handa ang mga gamit sa misa. Goalkeeper ako ng pinakaunang football team ng Don Bosco Iloilo. Nagkakaroon din ako ng pagkakamali at injuries, but as time goes by ay parang ako si Neil Etheridge ng Philippine Ascals. Napanood ko ng personal ang game nila kung saan ay tinalo nila ang Bhutan 4-0 last 2008. Hindi ako kasing gwapo pero kasing tibay ng pader ang goal pag ako ang naroon. I like singing at ika nga nila ay kaboses ko si Luciano Pavarotti. Kaya pag nag-flag ceremony ay lagi kong tinataas ang boses ko. Pagaw pansin kay Crush. Normal na buhay ko sa Don Bosco, araw-araw na routine ang meron. Pasok sa school, study dasal, football training, etc. Naging editorial cartoonist ako noong second year high school ako dahil nasa section 1 ako at nakakahiya sa akin kung wala akong extracurricular activities. Lahat sila sumasali kahit sa club lang. Hindi ko binigo ang mga pare sa mga napanalunan ko sa mga contests at awards na natanggap ko. At nagbago ito during summer of 2010. Kakabalik ko lang sa bakasyon nang nakita ko si Nora Lynn, isang trainee ng vocational center doon din sa Don Bosco. 4th year na ako noon at kakabasit lang din sa akin ng magiging salutatorya namin last year. I was praying that give me a sign na pag hindi ako nakapag-GF this time, after ng vocational course ko ay magpapari ako. I was enlightened when I see her as if she is the one. Simple, chinita, morena, sweet, anything you can describe her. Pag naglalaro ako ng football, sobrang ganado ako. Hindi lang dahil sa may bagong players na galing Cebu na karagdagang team sa amin, kundi dahil kay Nora Lynn. Dati ang sipa ko ay hindi nakakaabot sa gitna ng field, pero nagulat ako sa pagbabago. Naisip ko na baka nakapaalang ako. Try kong sumuot ng spike shoes pero same pa rin ang result.
Everyday ko siyang nakakasama sa kumbento dahil siya ang in charge doon at ako naman ay sa chapel. Simpleng bati lang lagi, pasulyap-sulyap. Second week of July, namatayan ang kapatid ng isa sa mga scholar at nagpa-schedule ng misa sa Lamay. Nag-grocery kami at nag-alay ng misa. I was called Monsignor dahil sa kasipagan ko sa pagsiserve kahit para lang sa mga pari na binigyan ng honorary title galing sa Vatican yon. At dahil dito umpisa sa rosary hanggang matapos ang misa ay hindi ako nakaupo. Pinaupo niya ako sa tabi niya at kumain. Biglang may pusang tumalon sa akin at nagpapalambing. She was amazed dahil bago lang ako doon tapos biglang magpapalambing sa akin ng pusa. Pinasa ko sa kanya pero natural na malambing talaga ang pusa, hindi gaya ng iba. That was the first time we talked to each other formally. Nalaman kong single pa siya, Papa Dudut. At pareho kaming naninirahan sa bukid and we said goodnight. That makes my day happy. Nag-celebrate siya ng birthday niya doon and her classmate asked, "Anong niregalo ni Christian sa'yo?" Bulaklak ang niregalo ko sa kanya na galing sa chapel. Pinili ako ulit bilang cartoonist for the last time at sisikapin kong umabot sa regional schools press conference o national dahil laging nasa division ako natatalo. Nanalo naman ako pero hindi qualified sa regional. Sobrang inspired ako, Papa Dudut, kaya na third place ako sa training on the spot contest. Sinabi ko sa kanya yon at nakita ko ang reaction niya. It was priceless. Making me boost for more in preparation for the 4th Congressional School Press Conference. Niligawan ko na siya, Papa Dudut, dahil sa pagkatagal-tagal ko sa Don Bosco. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganong saya. After 6 days ay sinagot naman niya ako. Pero doble ingat ako dahil mahigpit na pinagbabawal ang pagkakaroon ng karelasyon sa Don Bosco. Kapag nalaman nila ay pinapaalis nila. Same din sa ibang schools na tumatanggap ng female trainees. Ang iba nabuntis kaya pinatigil na lang. Kahit na alam ng mga pare pero pinag-iingatan ako nila. Monsignor, hinay-hinay lang ha. Baka matulad ka sa iba. Ayaw naming mawala ng sakristan at goalkeeper sa team. At syempre, hindi ko sisirain ang pangako ko sa kanila. Sobrang hirap ng mga unang linggo namin, Papa Dudut, hanggang sulyap, sinyasan, gamit ang bibig. At pag movie time namin every Friday at Saturday, doon kami nag-holding hands ng lihim. Pag ang volunteer lang ang nagbabantay, pag pare, layo muna. Sunday noon at ang gospel ay about sa commitment. Nagbabaga ako ng uling para sa insenso nang biglang sinabi ng pare na Christian, "Tinatanggap mo ba si Nora Lynn bilang iyong asawa?" Alam ko ang linyang yan dahil nakakapag-serve naman ako sa kasal ng ilang beses na. Nang pumasok ako sa loob ay napatahimik sila, Papa Dudut. Napatingin ako sa kanya at nakita kong tumatawa. Samantala nanalo ako sa Congressional School Press Conference pero natalo sa division. Ganadong ganado ako dahil first month namin yon at pupunta ako sa city dahil doon ang venue. Pero umuwi akong luhaan dahil it was my last shot pero nasayang lang. Pero tinanggap ko dahil I've already done my part and it's time to pass it to others. Semestral break nila pero sa high school ay walang sem break. Inabangan ko siya bago ako bumalik ng school at umiyak dahil 2 weeks nang wala siya doon. But she assured that she will come back and she left me her high school ID. Days na wala siya, nakakalungkot, nangihina ako at walang kabuhay-buhay. Para akong goalkeeper sa sneakers commercial na sobrang lampa. May inassign na 2 seminarista galing Cebu at pinadala sa Iloilo. Tinuruan akong tumugtog ng flute recorder na tinapos ko kaagad ng 1 araw lang. Naging libangan ko yon. Tumutugtog ako ng mga religious songs, pati ang introduction ng Wind of Change ay pinag-aralan ko. Hanggang sa nagbalik na siya. Walang paglagyan ng saya ko. The Salesian Organized Camping and 3rd Infantry Division Camp General Macario Peralta Jr., Hamidan, Capiz. Simple lang ang celebration ng 2nd month namin. I gave her a pair of teddy bear but she refused to accept it. Even her friends shouted happy monthsary. Bumalik ako sa ginawa naming tent pero pumunta siya at nagsorry kaya kinuha niya ang gift ko. Next day we arrive at the Philippine Army camp
A little seminar about the rules of the camp introduced to us their firing range, unloaded guns, tanks, and choppers. Dumating kami sa campsite at naghahanda para sa swimming. Tinanong ko siya kung maliligo siya pero ayaw niya. Nagpasikat naman ako sa kanya na makakalangoy ako sa malalim. Minsan tumatabi sa kanya at nalaman kong may kukuha ng picture namin. She accidentally left her umbrella there at hindi na nakuha. We enjoyed many activities organized about leadership, but disturbed by the firing of guns and shouting because of military drills. Naggrocery kami sa grotto and after 2 hours ng misa, sina Father Noel ang rector at si Father Cyril ang training center administrator. Umuwi na kami at nakatulog sa likod niya nang hindi na malayang nakuna ng picture for the third time dahil ang una ay ang papunta pa lang kami ng camp. Nagtaka ako bakit naka-zoom ang cam, yung pala ay sa amin na nakatutok. Nag-celebrate ng birthday ang Austrian volunteer na bumisita sa amin. Ang mga Salesian novices may sorpresa pa lang nakahanda. Ang movie maker ng mga lahat ng pictures during the camping. Kinakabahan ako dahil alam kong marami doon na makikita ang mga Salesiano. Hindi nga ako nagkamali at nakita nga nila mga picture na magkasama kami. And after the program ay kinausap nila ako. Puro joke lang kina Father Noel at Father Cyril pero lagi kong sinasabi na hindi ko kinakalimutan ang sinabi ko sa kanila. Nag-joke pa nga ako sa mga novices during my college years. Kita-kit sa Cebu at sinakyan nila yon. Nagkasalubong kami ni Noraline pero hindi ako pinansin. She was crying and I asked her kung ano ang ginawa ko. Dahil doon sa sinabi mo sa kanila, gusto mo na magpari ako? Ikaw ang bahala. Monsignor ka naman eh. Sabihin mo sa akin ayaw mo at tumango siya. Sabi ko sa kanya, oo hindi ko itutuloy ang pagpapari ko para sa'yo. Ang bawat team noong camping ay may schedule para makapaghugas ng plato. Team niya sa tanghali at team ko naman sa gabi. Pero para pogi points ay tinutulungan ko siya basta walang Salesiano. During Pacquiao versus Margarito fight ay naiwan kami sa kusina. Nag-uusap kami ng kung ano-ano. Sinabi niya na muntik na siya makipag-break sa akin. Pero pinatatag siya ng nanay niya para ipagpatuloy niya ang relasyon namin. I was her real and first love dahil ang iba ay fling-fling lang at textmate lang pero hindi tumagal ng 3 months gaya ko. Pag naglalaro kami, lagi niyang kinukurot ang dibdib ko. Tapos ang kahinaan niya ay ang kilitiin siya sa tagiliran niya. At nagkaroon ako ng chance na makasmak kiss siya sa pisngi. Then I asked her to do it once again. Then we did it in lips. A simple full of love kind of kiss. At dahil maya-maya pa, ihahanda ko ang aking Cathedral Este Chapel para sa misa, ay hindi ko pinatagal baka may makakahuli pa. Minsan siyang inaatake ng UTI niya kaya laging nasa klinik siya. Nagpa-practice na kami para sa caroling and of course ang gagamitin naming kanta ay medley na ginawa ng football coach namin na isang Salesian brother. Tinuro ko ang dance steps na matagal naming sinasayaw for 4 years. Hindi ko inaasahang magkakapulmonya ako dahil una, naglalaro ng football pagka uwi sa school at hahayaang matuyo ang pawis. After dinner, practice kaagad ng sayaw at tutugtog ako ng Silent Night. Si Father Bong ang paring in charge sa boys' homes. Nag-joke kay Noraline. Kapag kailangan mo ng tulong, isigaw mo lang ang pangalan na Monsignor ha? Nung nalaman ko na nasa clinic siya ay pinahiram ko sa kanya ang jersey kong pang goalkeeper dahil makapal ito at ang suot niyang jacket ay jeans lang. 3rd week of November kahit parang nilalagnat ako ay tuloy pa rin ako sa school. Nakatulog ako sa klase pero naririnig ko ang discussion kaya sa quiz ay hindi ako 0. Pinauwi na ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-ubo hanggang nag-decide ang mga Salesiano na i-confine na ako sa ospital. So many insecurities coming from my mind. Paano ang pag-practice sa caroling? Sino ang tutugtog ng Silent Night? Paano na si Noraline? 3 days na nakakalungkot sa ward pero kailangang para makabalik ako at makahabol sa caroling. Na-discharge ako after 3 days dahil walang nagbabantay sa akin.
Darating pala ang relic ni St. John Bosco sa Bacolod Cathedral at gusto ng mga Salesiano na naroon ang mga bata kasama ang mga scholars. Nagpasundo ang sekretary ng mga Salesiano para menos gasto sa pamasahe at marami kaming dala pero walang dumating. Joke pa nga niya, parang ayaw kanilang sunshine, Monsignor. Kaya nag-tricycle kami. Bumulahaw sila ng tuwa nang nakita nila ako pero ginusto kong dumiretso sa klinik dahil gusto ko pang matulog. Nagising ako ng 5:30 PM na dahil kakausapin ako ni Noraline. As expected, may binili siya sa akin ng paborito kong Presso Creams peanut butter flavor. Nalaman kong nilabhan niya ang lahat ng damit ko at gusto niyang dumalaw pero alam niyang pagbabawalan siya ng mga Salesiano. Nag-dinner ako kasama ang mga scholars dahil may pinuntahan ng mga bata. At dahil nasa tapat ko lang ang karabal ko kay Noraline ay pinakita ko ang kalambingan ko. Ako naglagay ng kanin at ulam kay Noraline dahil mahina siyang kumain at sinubuan ko pa. Naging malambing si Monsignor ang sabi nila. Inggit kayo, sabi ko. Nagising akong wala sila by the next day kaya nanood na lamang ako ng misa sa TV. Linis dito, linis doon. Humingi ng pagkain sa kumbento, nood ng laban ni Donaire at Montiel, etc. Nainggit ako sa kanila dahil gusto ko ding makita ang relic ni Don Bosco. The way to recover na ako at sila naman ay magkakaroling na walang tumutugtog sa Silent Night until I get a clearance na magaling na nga ako. So many adjustment dahil hindi pwedeng mapagod. May time na hindi ako makakatulog, meron namang pwede. Sabay ang date ng Christmas party namin ni Noraline at sabi daw ay umuwi siya. Nagdasal ako na sana sa Don Bosco na siya sana magpasko. Kaya natupad ang kahilingan ko sa bayan ng Putatan, kinaugalian ng mga Ilonggo na pumunta doon eksaktong ika-16 ng December para sa magandang pailaw sa bayan at mga magagandang Christmas lights sa plaza. Inutusan ako ni Father Bong na merong misa sa Patay na pupuntahan namin kaya handa naman ng masket. Tawag sa isang bag na may laman ng kagamitang pangmisa. I'm expecting na isang misa sa Patay ang pupuntahan namin, yung pala ay 2. Nakakapagod pero swak dahil maraming pagkain. Pagkapunta namin sa last house na pupuntahan namin ay saktong makakahabol pa kaya. Tinugtog ko ang Silent Night. Noong tinapos ko ang kantay, sumabay pa ang fireworks kaya napatawa sila. Pauwi na sana kami pero natirik ang aming sinasakyan kaya nag-decide kami na tumambay sa bahay ng counselor. Nagka-countdown ako dahil ilang oras na ay 18th birthday ko na. Si Noraline naman nakikipagchismisan sa mga kaibigan niya tapos ay tinugtugan ko ng My Heart Will Go On. Nagparinig siya na sino kayang may birthday mamayang alas 12. Saktong 12 AM ay tumugtog ang gitarista namin ng birthday song. Pero hindi ako binati ng mahal ko. Heist, nakakatampo naman. Kaya nang dumating ang jeep na pwedeng maghatid sa amin ay sumakay na kami pero 2:30 na at ilang oras na, second day ng simbang gabi na. Wala akong tulog kaya nagpabaga ako kaagad ng uling at naghanda na ng chapel. Binati ako ni Noraline after the mass at naghanda kami para sa caroling sa isang school na pinapatakbo ng mga madre. Pagka uwi namin sa Don Bosco ay hindi ko inaasahan na binigyan niya ako ng regalo. Napakasaya ng Pasko dahil nagsimba ang kapatid ko sa Christmas Eve Mass. Nagkaroon ng Christmas party, karaoke at binigyan kami ng regalo. After ng Epiphany of the Lord ay bumalik na kami sa dati. After 3 weeks preparation naman para sa feast day ni St. John Bosco sa January 31st. Meron kaming invitational game at isang magarbong kasal, matuturing mong wedding of the century yon dahil sa malaking gagastusing pera. Sa reception pa lang halos lahat pinapunta na. Alam kong maraming kasal na ako nasaksihan at ako ang nag-serve pero first time ko to dahil nariyan si Noraline. Sa right na taking of vows ay napatingin ako lagi sa kanya as if kami ang nakatayo sa harap ng pare. Buti hindi ako nagkamali dahil istrikto pa naman si Father Bong in terms of pagsaserve sa misa. During lunch ay nag-decide akong tumambay sa dining hall kaysa makipagsiksikan sa reception. Dinala ni Noraline ang radyo at pinaandar at saktong oras na ng programa mo sa radyo, Papa Dudut.
Yes, that was the first time na makinig ako sa programa mo. Masyado akong nakarelate sa story kaya napaiyak ako sa kanyang iingatan ka. Ginulat ako ni Noraline at sinabayan niya ang kanta. Kaya pala minsan kinikwento niya sa akin ang programa mo at naging fan na din ako umpisa noon. Next day, game time na kaya todo ensayo ako para sa game. Nanalo kami 2-1 at sa palagay ko, ito ang magiging pinakahuling laro ko as varsity dahil ang mga dating ka-teammates ko ay unti-unti nang umaalis. After ng feast day ni Don Bosco ay dumating na ang buwan na kinakatakutan ko, ang February. Alam kong buwan ng pag-ibig yon pero ang buwan na ito ay madalas na pinapadala ang mga trainee sa Cebu upang mag-OJT at magkaroon ng regular na trabaho. I felt it noong naghanda ako para sa JS Prom. Pinapunta ng mga Salesiano ang mga parents ng mga trainees at dahil absent ako, as required by our principal ay nagkita kami ng nanay ni Noraline. Kinakabahan ako dahil mas matangkad pa siya sa amin pero sobrang bait naman niya. Nanood kami ng game ng Ascal versus Mongolia. Nagrereklamo ako kung bakit hindi sinalo ni Etheridge ang bola na pwede namang mahuli. Narinig ni Noraline yun at sinabing minsan ganyan ka din naman. Napatahimik ako dahil totoo naman. Third week of February pinauwi sila para makapag-process ng kanilang requirements for OJT. Eksaktong February 25, 2011 ang mismong araw ng send-off nila. Hindi ko malalaman ang gagawin ko. Ininom ko ang mass wine, sorry po mga fathers. I try my best to be busy, laro ng chess, nag-flute etc. 12:30 ng tanghali, nakahanda na si Noraline para umalis. Binigay niya sa akin ang tool bit na ginagamit sa lathe machine at ang CP number niya. Konting picture na kasama siya. Kinakantsawan pa ako ni Father Noel na kiss na Monsignor. Yakap na. I know I need to hug and kiss her pero duwag ako. Pinakandak ako ng pinakaunang pagturo ng pagtugtog ng flute habang minamasdan ko ang jeep na umiikot sa compound ng Don Bosco for the last time na siyang maghahatid kina Noraline sa pier. Napaiyak ako habang minamasdan ko ang paglaho ng jeep sa aking paningin. Hindi lang ako ang napapaiyak pati na rin ang unang estudyante ko sa flute sessions ko. Her unconditional love was felt by the boys. Walang ate Noraline na tutulong sa kanilang assignments, magpaplansya ng kanilang uniforms, maglalambing sa kanila etc. Hindi ako makakalaro ng soccer ng maayos dahil ramdam kong nariyan siya sa kanyang tambayan para manood ng laro namin. Iniisip na siya ang naglilinis ng kwarto ni Father Noel. Nagpaplansya ng uniform ko, naghahanda ng lunchbox ko. Pag hindi ko natapos ang assignment ko, nagpapasuyo na tapusin niya na merong sagot ko. Nakaupo sa dulo tuwing misa, nag-aalaga ng mga aso, masayang mukha na sumasalubong sa akin after ng game at mag-good night sa akin. Sobrang hirap talaga. Hindi ako makakatulog ng maayos dahil sa kanya. Almost 2 weeks ko na siyang tinitext pero walang tawag akong natatanggap. I badly missed Noraline. Tinutokso pa nila ako na malaya ng gawin ni Stephen ang balak niyang gawin sa nobya mo na hindi mo nagawa. Gawin ni Stephen sa iyo si Noraline. May tiwala ako sa kanya na hindi niya sasagutin si Stephen. During my graduation practice ay tumawag na siya. Napaiyak ako dahil sa sobrang pananabik sa kanya. Kung ako sana ang ika-4 na Hokage, araw-arawing kitang dadalawin para maibsan lang ang kalungkutan ko. I heard her cry as we reminisced our memories. Nag-joke sa akin si Father Noel noong kumuha ako ng entrance exam para sa vocational course ko. Hahabulin mo siya sa Cebu pagkatapos ng vocational course mo, no? Lahat ng mga boys home pagkatapos ng high school ay posibleng dadaan dito bago lumabas ng compound ng tuluyan. Oo, hahabulin ko siya. Natapos ko ang vocational training ko pero kahit anong job fair na ino-offer ng mga company sa Don Bosco ay hindi ako pinapalusot ng mga Salesiano dahil itutuloy nila ang balak ng mga Salesiano umpisa noong baguhan ako. Ang pagpapa-aralin ako sa kolehiyo. Nalaman kong umuwi na pala si Noraline at iniwan niya ang kanyang bagong CP number sa kusinera ng kumbento. Tuloy ang lambingan hanggang sa umuwi ako ng San Enrique upang pagtuunan ng pansin ang lolo ko. Oo, hindi ko tinapos ang college.
Nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan hanggang sa tuluyang nakipaghiwalay sa akin si Noraline. Napakasakit papadudot, nais kong tapusin ang buhay ko dahil sa mga nangyari. Matagal na nangyari yon pero tuwing gabi, napapanaginipan ko pa rin si Noraline. Ayaw ko nang magising dahil gusto ko siyang makasama. Physically nakapag-move on na ako pero emotionally hindi pa rin. Marami na akong nagugustuhan sa choir o sa mga nakakasalamuha ko araw-araw pero hindi ako makahanap ng kagaya mo, Noraline. Sana napakinggan mo ito sa paborito nating programa. Mahal pa rin kita, palangga ko, ikaw gihapon. Salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking storya upang ibahagi sa iyong tagapakinig. God bless and ingat tayong lahat sa nagpapatuloy na pananalasan ng pandemya. Nagmamahal, Christian. Mga ka-stories, maging updated po sa ating mga bagong post sa pamamagitan ng pagpindot ng notification bell. Panoodin din ang mga personal vlogs ni Papa Dudut na makikita po ninyo sa playlist section ng aking channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat po ng mga nakatutok tulad ko sa pang-araw-araw dito sa Papa Dudut Stories sa online. Ang story na aking ibabahagi sa inyo ay makailang beses ko na pong tinangka na ihinto sana ang pagpapadala dahil na rin po sa takot o kaba sa maaaring mabasang reaksyon ko mula sa inyong mga listeners. Pero dahil sa kagustuhan ko din pong malaman ang feedback ninyo, ay naging final na rin po ang desisyon ko Papa Dudut na ipadala ang aking storya. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Eileen, 23 years old na taga Valenzuela City. Magsisimula po ang aking kwento sa mga panahon na nagli-live-in na po kami ni Kurt. Para sa akin ay malakas ang karisma na meron si Kurt at sa katunayan Papa Dudut ay na love at first sight ako sa kanya. Si Ruro Madrid ang lookalike niya. Tisoy, maamo ang mukha at higit sa lahat ay malaki ang kanyang pangangatawan. Mahilig kasi si Kurt na magbasketball at magbuhat sa gym. Pero kahit na malaki ang pangangatawan niya, ay mahinahon naman siyang magsalita. Pero alam ko nang protected ako sa kanya dahil lagi niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Sa mga simpleng bagay yon pero naa-appreciate ko. Halimbawa, yung pagbibigay niya sa akin ng flowers tuwing Valentine's Day. Yung paghalik niya sa akin bago ako umalis. Yung mga simpleng text na kumain ka na ba at miss na kita ay hindi niya kinakaligtaan. At dahil pareho kami halos ng edad, ay nagkakapareho din kami ng lahat ng hilig namin. Sa tuwing araw ng sweldo ay naglalaan kami ng budget para sa kain sa labas at panunood ng sine. Lumalabas din kami with friends kapag weekends. Pero nang napag-alaman namin na nagdadalang tao na ako, ay kailangan na rin namin na mag-budget. Marami kaming mga kaibigan na nakakasalamuha Papa Dudut. At isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ko ay si Jessa na naging kaibigan na rin ni Kurt. Classmate ko si Jessa sa high school. Nagkahiwalay lang kami ng landas noong nag-college na dahil sa magkaibang school na kami nag-enroll. Pero kahit na ganoon pa man ay hindi pa rin nawala ang pagte-text at communication namin via FB. Papa Dudut, si Jessa po ang klase ng kaibigan na laging handa para umagapay sa akin sa hirap man o sa ginhawa. At nasubok ang pagkakaibigan namin nang napag-alaman ko na sa kabila ng 2 years naming pagsasama ni Kurt bilang mag-asawa. At kahit pa malapit na kaming magka-baby, ay magagawa pa niya akong lokohin. At bilang matalik na kaibigan ay si Jessa nga po ang una kong pinagsabihan. Nalaman ko mula sa isa pang kaibigan namin ni Kurt na may babae daw ito sa office nila. Jessa, friend, tulungan mo ko.
Hindi ko na kaya. May babae si Kurt. Yung OJT sa office nila. Umiiyak na sumbong ko kay Jessa habang nasa loob kami ng isang coffee shop. Ha? Paano mo nasabi? Matibay ang ebidensya ko, friend. May mga pictures ako na magka-holding hands sila. Pinadala sa akin. Hindi naging madali sa akin ang maranasan yon, Papa Dudut. Akala ko nga ay end of our relationship at goodbye Kurt na. Pero dahil sa madalas na pakikipag-usap naming dalawa ni Kurt kay Jessa, ay nagawa niya kaming maisalba mula sa hiwalayan. Naging masigasig ang kaibigan kong si Jessa na ipaintindi sa aming mag-asawa ang kahalagahan ng pagiging kasal namin. Na hindi makakabuti sa baby namin kung maghihiwalay pa kami. Ito ang isa sa mga nakakatuwang ugali ni Jessa. Para siyang expert pagdating sa love problem na parang ang dali-dali niyang ipag-ayos kahit sino pang magkarelasyon na on the rocks ang stability ng pagsasama. Buti na lang at andyan si best friend Jessa and soon to be kumari ko sa anak namin ni Kurt. Pero hindi lang isang beses na naulit ang ganong senaryo na si Kurt ay nambabae. Madalas ako na mismo ang kumukompronta sa asawa ko sa tuwing nahuhuli ko siyang may kachat o katagpong iba. Hindi pa ba ako sapat, Kurt? Ngayong magkakaanak na tayo. Bakit mas lalong lumiliit ang utak mo? Please, grow up! Umiiyak na sabi ko sa kanya. Ayaw kong masanay, Papa Dudut. Pero habang tumatagal, ay lalong lumalala si Kurt na para na siyang may sakit na hindi malunasan. Habi na niya ang pambababae. Sa katunayan ay hindi niya pinalampas ng mambabae sa araw pa mismo ng panganganak ko. Inabot pa ng kinabukasan bago niya ako dinalaw sa ospital. Inumaga kasi siya sa kantungan ng babae niya. Marami akong mata sa labas na nagsasabi sa akin kung saan huling nakita si Kurt o kung sino ang huling niyang kausap. Baka nakakalimutan ni Kurt na kaibigan ko din ang mga kaibigan niya at mas ka-close nila ako kesa sa kanya. Minsan iniisip ko na lamang na sadyang makapal talaga ang mukha ng asawa ko dahil hindi na siya nahihiyang ipangalandakan ang ginagawa niyang pambababae. May OJT na naging babae niya. May dating kaklase at ang pinakamalupit, kahit boss niyang may asawa na, ay nalink din sa kanya. Ayon sa tatay ni Kurt, nang minsang humingi ako ng advice dito na hindi daw talaga mapipigilan minsan ang pagkakaroon ng tukso sa paligid. At mahirap ding umiwas sa minsanang tampuhan sa mag-asawa. Pero kailangan daw naming magtulungan na unawain ang bawat isa, lalo na ngayong magkaka-baby na kami ni Kurt. Ginagawa ko naman po ang lahat pa para intindihin siya. Sa katunayan, hindi na para sa akin ang pagtitiis ko kundi para sa anak namin pa. Tulungan niyo po sana akong ipaliwanag sa kanya na hindi pa huli ang lahat para magbago siya. Hindi na para sa akin kundi para sa baby namin. Umiiyak na pakiusap ko sa papa ni Kurt. Bukod sa papa ni Kurt ay isa din po sa mga hiningang ko ng advice ay ang best friend namin ni Kurt na si Jessa. Wala ding pagdadalawang isip si Jessa para suportahan ako sa struggle na ito ng buhay ko. Ako ulit ang bahala, friend. Kakausapin ko yung Kurt na yan. Pag-assure sa akin ni Jessa na magiging maayos din ang lahat. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pag-uusap namin yon ng papa ni Kurt at ni Jessa, ay naramdaman kong naging iba ang kilos at pag-uugali ni Kurt. Unang changes ay mas maaga nang umuwi ng bahay si Kurt. Nakadalawang tingin pa nga ako sa relo ko
noong una ko siyang beses na napansing umuwi ng tama sa oras. Dati halos umaga na siyang umuwi, pero sa lahat ng mga pagbabagong ginawa niya, ang pinaka-the best para sa akin ay mas binigyan na niya ng time ang baby namin. Madalas ko silang makitang mag-ama na naglalaro o kaya naman ay nag-uusap na akala mo ay nagkakaintindihan sila. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa langit dahil sa wakas ay pinakinggan na rin niya ang matagal ko nang dinarasal. Na sana ay mapagbago niya ang asawa ko. Hindi na lamang ako nagsalita pa kay Kurt at hinayaan ko na lamang siyang magpatuloy sa mga pagbabagong ipinapakita niya sa amin na labis kong kinatuwa. Hindi lang para sa pagsasama naming dalawa kundi para sa baby namin. Marahil iba din ang naging impact ng nakapanganak na ako at nakita na niya ang baby namin. Naging matured na siya para magpakatatay. Isang araw ay nagkasundo kami ni Jessa na lumabas para magkita sa paborito naming coffee shop. Matagal na rin mula nang huli kaming magkita. Isa pa ay gusto ko ding ipaalam sa kanya na masayang masaya ako sa naging improvement ng asawa ko at nagpapasalamat ako sa kanya sa pagiging instrumento niya para mas lalong patatagin ang relasyon namin bilang mag-asawa. Ganon talagang magkaibigan, Eileen. Nagtutulungan. Basta kapag may napansin kang kakaiba kay Kurt ha, just let me know. Para masermonan ko na yang si Kurt. Natatawang sabi pa ni Jessa. Akala ko nga walang himala sa asawa ko, Jessa. Buti na lang at marami kayong kumausap sa kanya para magbago siya. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mas late din kasing mag-mature ang mga lalaki, Eileen. Alam mo yan, friend. Pahabol na sabi ni Jessa sabay tawa naming dalawa. 8:00 ng umaga, tulog na tulog pa si Kurt noon. Nang isang FB message ang pumasok sa CP niya. Nung una ay hindi ko pinapansin yon. Pero dahil nakatatlong notifications na yata yon sa phone niya ay sinubukan ko ng buksan. Kailangan pala ng password o fingerprint ni Kurt para maka-access. Ang ginawa ko, Papa Dudut, ay dahan-dahan kong tinapat ang CP niya sa fingerprint niya. At instant ay nabuksan ko ang cellphone niya. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na may kalandian na naman ang asawa ko. Nakakaiyak isipin na may expiration din pala. Ang akala ko ay forever na pagbabago niya. Ayon sa conversation nilang dalawa ni Jessa, magkita raw sila sa dati nilang tagpuan. Miss na raw ni Jessa ang asawa ko. Namimilog ang mga mata ko, Papa Dudut, nang mabasa ko na si Jessa ang kachat ng asawa ko. Nag-backread pa ako at nalaman ko na halos 3 buwan na pala silang nag-check-in sa motel. May mga usapan pa sila tungkol sa masarap na moment nila together. Miss na raw niya ang yakap at halik ni Kurt. Sana daw, ipagtapat na nila sa akin ang katotohanan para maging legit na ang relasyon naming dalawa. Pakiusap ng asawa ko kay Jessa. Pero si Jessa ang nakaisip na kailangan palabasin niya na nagbago na siya para hindi daw ako makahalata na may relasyon silang dalawa. Hindi lang yun ang mga revelations na mga nabasa ko, Papa Dudut. Marami pa akong kababuyan na nabasa sa mga palitan nila ng mensaheng dalawa. Halos magiba ang buong kwarto namin, Papa Dudut, nang nagwala na ako. Ang ginawa ko, binato ko mismo sa katawan ni Kurt ang cellphone niya, dahilan para magising siya at magalit sa akin. Mga walang hiya kayong dalawa? Akala ko mapagkakatiwalaan kayo. Akala ko nakontento ka na sa akin, na hindi ka naman bababae dahil sawa ka na. Yun pala, kayo ni Jessa nagtitikiman. Ipapakulong ko kayong dalawa, mga hayop kayo. Sigaw ko habang umiiyak. After kong magwala ay agad kong tinawagan si Jessa para pagbantaan na idedemanda ko sila ni Kurt. Pero binabalang niya ang tawag ko.
ni hindi rin niya nagawang makapagsalita pa para ipagtanggol ang sarili niya. Sinubukan ng papa ni Kurt na kausapin ako tungkol sa mas praktikal daw na solusyon sa naging kasalanan ni Kurt at ni Jessa. Sa simula, Papa Dudut, ay ayaw kong pumayag na makipag-ayos sa anak niya. Pero habang tumatagal ay mas na-realize ko na nasanay na rin pala ako na niloloko ako ng asawa ko. Para saan pa na ipaglaban ko ang relasyon naming dalawa kung paulit-ulit din akong lolokohin ni Kurt. Para sa akin, mas gusto ko na lang na magkahiwalay kami at isasama ko ang anak ko. Kayo na lang ni Kurt ang magsama. Total, yun naman ang gusto mong mangyari, hindi ba, Jessa? Singhal ko sa kanya pero wala akong narinig na sagot mula kay Jessa. Sumagot ka, mang-aagaw, kirida! Pasigaw na sabi ko kay Jessa. Sinayang mo ang pagkakaibigan nating dalawa dahil lang sa kati mo? Na sana pinakamot mo na lang sa ibang lalaki. Pa-advice ka pa? Yun pala, gusto mong agawin ang asawa ko? Kalimutan mo na naging magkaibigan tayo. Singhal ko kay Jessa bago ko siya sinampal at nilayasan. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan na kami ng mga tao sa coffee shop. Ang sabi sa kanta, time will heal broken heart. Lumipas ang 2 buwan ay muling sumubok si Kurt na kausapin ako sa tulong ng papa niya. Paliwanag ni Kurt na nakapag-isip-isip daw siya na hindi niya kayang mabuhay ng malayo kaming dalawa ni baby sa kanya. Nagsisisi na raw siya sa mga nangyari at inaamin niya ang pagkakamali niyang pumatol sa kaibigan ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magkasama na kaming muli ni Kurt sa bahay namin. Binigyan ko siya ng panibagong pagkakataon. Oo, marupok ako, Papa Dudut. O pwede rin nasanay na akong mag-forgive at forget sa lahat ng mga atraso sa akin ng asawa ko. Kapalit ng pagbabalikan namin ay ang pag-urong ko din ng demanda laban sa kanila ni Jessa. Ako na mismo ang nag-decide na hindi na rin praktikal kung kakaladkarin ko pa ang mga pangalan namin sa kahihiyan. Alam ko po na marami sa inyong mga tagapakinig ang malamang ay nagagalit sa akin sa naging desisyon ko. Pero hindi niyo po ako maiintindihan hanggat wala kayo sa kinakatayuan ko. Sa 2 buwan naming paghihiwalay ni Kurt ay napag-isip-isip ko na hindi ko kayang magpalaki ng anak na mag-isa. Masyado na akong nasanay na nasa tabi ko lamang si Kurt para umalalay sa akin sa lahat ng bagay. Sa dati ko namang best friend na si Jessa, humingi din siya sa akin ng tawad at sa umpisa akala ko ay hindi ko na siya kayang harapin pa matapos ng mga nangyari. Pero pinatawad ko na rin siya. Kahit papaano ay marami din naman kaming pinagsamahan. Patatawarin ko siya sa kondisyon na hindi na kami kailanman mag-uusap na dalawa at lalayo na siya sa landas naming mag-asawa. Papa Dudut, ito po ang kwento ng buhay at pag-ibig ko na sana ay nagbigay ng aral sa inyong mga listeners sa YouTube. Na huwag mong hayaang sirain ka at ang pamilya mo ng galit at biglaang desisyon. Kailangan mo ding magpakapraktikal hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong pwedeng madamay. Tulad sa kwento ko ay ayaw ko pong lumaking walang ama ang anak ko. Kaya naman kailangan kong maging matalino sa naging desisyon ko. Ang inyong ka-stories na patuloy na umaasa na makalimot na sa sakit na aking naranasan. Eileen of Valenzuela.